Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time na 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, ang buong sa mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kangtanan sa katulingan, sa kaayuhan, patinag, ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasiguro, mga hamto, professional man o mamumugon, mga tigula, kabulig kag paghimakas sa mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sa panwa, pagtingod sa pagkasimanwa, para sa ikaayo sa ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyan ka mailolanon nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Pebrero 2, 2026. Nauna kita mga biyan nga Lunes, ikaduha nga bulan sa tuig 2026. Kamusta no so far ang inyong 2026? Subong mga biyan no nga Lunes, February 2 no ang aton man nga pila ka mga bulunguan diri sa syudad sang Iloilo. Especially no diri sa aton sa Haro District, kag miara man no diri sa aton sa La Paz District ang nagsuspend sang ilaman nga in-person classes. Bangod man na sa kapistangan ni Nuestra Señora de la Purificación y la Candelaria. So kung mas kilala no sa aton nga awag mo nga kapistahan sang Haro o ko ni Candelaria. Gani mga biyano sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, makaupod natin mga abyan ang aton nga isa no ka espesyal nga bisita hibaluon natin no despite sa sininong nga mainulanon man nga hapon subong nga hapon mga binahiwaton ang aton nga solemn procession gani ano bala dayon kita rain or shine hibaluon naton mga abyan ang sabat sa siniman nga mga pamangkot kaupod no sa aton nga piyak nga linya ang director sang aton man nga social communications sang Archdiocese of Haro si Father Angelo Colada. Father, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon sa talagang kapamati sa programa sa Radyo Pilipinas. Yes. Father, subong mga inoraso nag-ulan or nag-study primo no, kamusta ang paghiwat naton sa ibang pagiging mga activities in line sa kapistahan sang aton man nga Candelaria? Madayon ba na kita especially ang aton nga solemn procession? So far, tinwala pa man sa abiso halin sa cathedral no, nga
kanselado since ang atong niya ulan na binabayi. Yes. Nag-untak, nagbalik-balik. No? Pwede pa kamayo lang madalala sa payong na binigay sa mga sumirimba pag sa mga yadto nga mag-upo sa posisyon. No? Yes. Hindi lang siya mamulog, no? Siguro makagawa na aron na may pangasin mo kung tata. Pag magawa ang adlaw. No? Para sa agumangyan na tayo yun. Ini atong nga helikopter tungtong sa gabi pero mas mapanigurado lang ang madala sa payong para nga hindi makasulod sa katedral o dyan sa sasagwa na makasimba sila. How about, Father, ang aton nga mga misa, padayon sa kita sa hapon sa aton nga Cathedral Church at sa aton nga St. John Paul II Gym? Yes, padayon ito misa. May mga nabilin pa kita ng mga misa tugtog pa sa suso sa gabi para makita na ito ng atong mga devotees. Father, for the information no, sa aton nga mga tagpalamati, no, ano ba no ang historical origins ang aton nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria? So, sa mga mention ko din, ang term, no, ang Nuestra Señora de la Purificación y Candelaria. No? So, actually, this is connected no, sa solemnity of the presentation of the Child Jesus in the temple na ginasalabat nato every February 2 pag nakaangot na rin sa Candle Mass. No? Yes. Ang imahe no, sa sa Candelaria, no, lagi-lagi na papel ni Mama Mary para na isulod na sa sinang role no, kung balikan natin no, 40 days no, after sa Christmas. No, kag sa totoo lang sa una sa kalendaryo sa simbahan, dili nagatapos ang Christmas, magpapatapos ang Christmas. No? Kag titunod sa siling paghalang kay Jesus sa templo, kag upod man sa pag-purify man sa atong mahal na Iloy, kay kisala sa tradisyon na ang babayi no, kung magbusong kag makabata. No, kag sa iyang panganay, mga anak, mga bilang lalaki, tila pagbuwa sa dugo, kaya mo na nga maghihiwag. So, ginakabig sa nga unclean. So, ritual of purification on her part, there's when nag-offer siya sa kuyabog, no, masalang pati, no, total doubts. No, kag yun dito sa templo, kung balikan natin sa Bible, no, ginadala niya si Jesus, no, ihalo-ihalo sa templo, ang kasi Simon ni Simeon na siya mga katawa no, sa kalibutan. So, dili nag-aamot no, ang kandila yung kusaliin si Maria amo ang nagadala no, sa kapawa na wala sa liwan kundi si Jesus. Amo ng term na ito malang pamanagbanag, the morning star o kung ito na ito ng Stella Matutina, the morning star. No? Ay iti sa makita na ito sa kagaw, sa dawn, no, bituon nga kung sabihin naghatag na sa pahalumdum nga ang adlaw magagwa na kaginaon sa liwan kundi ang atong Ginoo. Yes. Father, sa subong, no, pila na kita katuig nga nagasaulog mas ang kapestahan naton. May ano ba na no ang mga changes na naton halin sa una sa subong no nga pag sa ulog nato sa kapestahan? Sa ako lang ginanapan, daw hayod di ang bago sa selebrasyon. Natutuhada sa lahat of the mga suggestions ng mga changes na makita natin. Pero usually ang simbahan, especially sa Archdiocese ng Maharo, nung naghahalunggit kita, tungkol kay tita, inutuan malang ang selebrasyon, malamang divert ang atensyon sa essence of the tinutuyo sa celebration. So, we make it more subdued or simple but in a powerful pamaagi, no? So, nawala na mo fanfare. Even kung talaw mo, siguro kung may changes yun na sa una ang prosesyon, no? Grabe kinabatayan, dito na. Yes. No, kahit ang mga iilo, ang mga designers, and even all over the Philippines, nag-abot din nila, kag mga bata, no? Yung mga anak sa mga may mga kaya, no? Mga nag-suksok sila, no? Sige, pero na-notice natin yung posisyon ka ng infrastructure na lang. Pero nariadula na mahal din yan. So, nung-notice din, kung notice din ang posisyon, nabibigit ang mga sadalas natin, ang nagabitbit sa mga tanda, no? Kung simbolo ni Maria, mga nagabitbit sa mga tanda si Mama Mary, hindi parareho na lang ang tabas sa bayo, no? Kagi parareho lang ang kulor para nga hindi makaagaw no, sa atensyon no, sa tinutuyo man no, sa ginang posisyon.
na gina makadalas ng pagpangamuyo. So even ang ato niya, even niya tindo katahuman, very timely man. Kaya with this past days, halipag Christmas, kita maka external na celebrations, even the Nazareno, even the Santo Niño, yung Dinadyang. So it's time ba lang to mag-slow down, no? We ponder everything, no? And cherish all these things in our hearts. Pag mo na ang i-implement niya ito sa aton sa ni Mama Mary. That is why even our devotions, no, ang dagit na tagipusoon sa tagipusoon. It's a very, it's a connection, no, with our mother, no, the Candelaria. Yes. Father, sa pagkita nato no every year ang mga deboto nato no even coming from different provinces no diri sa aton sa Western Visayas nagakagtugid no nagasimbagid sa Haro Cathedral ining pagkakadto mismo personally no sa mga tawo nga mga halin sa mga malayo Father no nga mga lugar ano ang buot silingon sini. So nakabig na ito nga panaan just like other panaads, no, Santo Niño de Cebu, San Vicente Ferrer in Leganes, no, Nazareno. So may ara ba lang ang tao nagakadto kay may ginapangayo. No? Iban nagakadto man tungod sa pagpasalamat. No? So ang mga tao nagabalik sa pagpasalamat, amo tuwag na ito na panaan tungod kang ila pangamuyong yung sabat, and then ang mga bagay na ang nila, they always attribute it sa pagpangamuy tungod sa pagkanto nila, no? Sa katedral, upon ang pagkanto nila dahil sa groto, sa pagpangamuyo, ang pagsibis ng kandila. Hindi na ang nagadala sa ila. Ibang sila dala pagpasalamat. Once no, they went up sa grotto, and then naghalad nila ilang pangamuyo, kinsabat ilang pangamuyo, tapos may nga nagabalik sila. No? Pag ibante, amoy na ang kandila, no, ginakabig man nato no, milagruso, no, ginasindihan nato, every time na magpangamuyo kita, mapayuhay kita sa mga kalalatan. Father, curious kita no, every year naglain-lain ang colors ang aton nga perdon. Ano ang significance sa paglain-lain sa color naton or may ara ba lang nga significance ini? Wala no sa significance ng color. Though sometimes ginasosip natin sa color of the year. Okay. Pero kung nasing sila, kasi ang purpose lang yun sila, parang hindi ba ilog sa mga Okay. wala sila piki, no? Kundi wala ni mismo magaling sa katedral. Amo na lang gina-release na to, mga lapit na lang yun ang kapisahan, pag wala sila nakabalos sila ako sa sila ng color. Dati ko ibutang natin niya do kung anong color of the year, mas na nga ma-assume na nila kung anong color, kundi nga muna na ginalain-lain. But more than that, no, sa sinang kandila, no, tungod kay sinin ko nga dapat halin nila sa katedral, pero ginapanungdon tama nato sa aton nga mga tagpalamati kasi sa mga devotos, kasi sa pagbakal nila sa kandila, nung nag-bulig, no, ang simbahan para sa mga nagkinahanglan. At muli, wala nila na, ang ginagakanto nila sa simbahan, no, ang ilang mga income sila, it's for the poor, especially sa mga scholars na ito. Kasi nagkagina ni Father Gillian, ang Paris Peace, ay mensahe na ginabulig ina sa mga seminaryo, sa St. Vincent, sa St. Joseph, na binagin sa pagpatapos, sa pag-eskwela, sa pagpapanik, at sa ibang man ng mga kabataan na ito niya ng mga tigado nga luyag na makatapos sa ilang pag-eskwela. So, dila na ito niya ginabulig, no, nakanto ang mga funds na ini. Yes. I don't know, Father, if you have the data, no, sa mga number of scholars naton subong? So far, wala po data nga ginauyatan, pero sa malawig na tinion, tinamo natin yung mga professional no, nga napatapos natin sila. Yes. Father, every year, ginabantayan man nato no, ang magahiwat sa ating solemn concelebrated mass. For this year, we have invited si Most Reverend Ruben Labajo. No? If I'm correct, no, or correct me if I'm wrong, he's the first nga bishop natin sa Prosperidad. Yes, na nga again na upod niya diocese. Kaya siya actually kaupod na ni Archbishop Bellones as actually Bishop of Cebu, no? So, do lapit-lapit lang sila hanggang pang-appoint as si Archbishop, of course, transfer sa Haro, as Archbishop siya, obispo tungkol kay ang diocese pa lang ang Prosperidad. Yes. And I think this is also, this marks also the first years ang aton nga arsobispo sa idanom sang Archdiocese of Haro. Kaya dumdum ko last year, amo maninga tion sang nabaton ang letter halin sa aton nga nagtaniwan nga Santo Papa Father Angelo. Yes, first year niya, kag
sa panahon nato ti pasalamat kita no tungod kay ti ipadalan kita no sa arsobispo last time of course si Archbishop Lasso Yes. tawag nato nga Archbishop Emeritus so dili siya nag-decide na mag-retire so we have two bishops nga tayo sa diin nga nagabuligay mo para sa padayon man nga programa nato no kag mga hilikoton kag mga espirituhan na kinahanglan sa atong simbahan. Yes. Father, I don't want to take much of your time pag siguro ang imbitasyon mo sa aton nga mga tagpalamati, especially sa hiwato nato no nga prosesyon, diskurso kag syempre sa aton mga solemn concelebrated mass. Tayo sa pangayoon nato no na mag-ugyon sa ato na panahon. Yes, yes. Pero kung hindi ang mga sitwasyon, palihog-magdala lang sa tayong agud nga makatag sa aton sa proteksyon, agud mapaiway kita sa mga masakit, no? Pagati sa mga luyag na magkanto sa katedral. So we still have mga masses. Ano mo nang labing importante nga makakanto kita dito pag magpangamuyo. No? Kagati, of course, no? We have kung magwa ka sa simbahan, kadamok man sa mga balaklon, Yes. kagad sa aton sa vibes no sa gitawag nga fiesta no daw nga it is more we do it in a very solemn manner Yes. because ti amo man gini pangayo man sa aton gid man nga ikabuhi nato no nga ang debosyon no magdala gid sa aton sa madalong pagid no nga pamalandong no sa pulong sa Dios kag makabuhi nato no ang balitod sa mahal na Virgin Maria and eventually you become closer no to Yes. the light and you become also light to others Yes. no other than the light of Jesus. Yun. With this, Father Angelo, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa imo, Father. Thank you very much and God bless and happy fiesta. Yes, happy fiesta. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, si Father Angelo Colada, ang aton nga Social Communications Director sa ilalom ng sang aton man nga Archdiocese of Haro sa siniman nga update no sa pila ka mga activities naton we know nga naga ulano subong nga tion we are hoping we are praying no nga mangin man nami ang panahon especially no mag-ugyon ang panahon. Later no sa aton nga solemn procession nga hiwaton las 4 sa hapon. So may ara pagid kita mga biyano nga mga misa nga hiwaton subong nga hapon no untat kainas ang aga kung sa diino sa aton nga Cathedral Church nag-umpisa las 4 sang aga and for our St. John Paul II no nga Jean may ara magita nga misa kaina 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 and may ara man kita alas 8:30 pero mga biyano subong nga hapon may ara kita sa nga misa sa aton nga Cathedral Church or sa main altar naton last 3 sa hapon nga niligay non mass antis ini or antis no ang aton nga solemn procession. Samtang ang aton no nga solemn concelebrated mass hiwaton 5:30 p.m. sa pagpanguna naman no as mentioned earlier ni Most Reverend Ruben Labajo, Bishop sa Prosperidad. And later on, may misa maganda 7 p.m. and 8 p.m. ini no sa aton yang main altar. Samdang sa aton naman yang St. John Paul II, may misa magkita sa gihapon. Last 3 sa hapon, 6:30 p.m. kag 7:30 p.m. for those naman yan no, nga hindi makakagto sa aga akong sa hapon. Bangod man sa ubra, pwede gid no makasimba karon sa gabi. Philippine Standard Time, alauna 20 sa hapon, mga bel magakuha kita anay no sang update sa aton man nga pag-asa. Baluon nato no magapadayon bala ining ulan man. Kumustaho nato no ang weather sa bugos nga Western Visayas subong nga semana. Mga biyanyari sa aton piyak nga linya ang aton nga koneksyon with DOST Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas.
Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello everyone. Good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa buong adlaw ng Lunes, February 2, 2026. As of 8 AM ng ating pinamonitor natin sa ang RTA na susuplatan sa buwan ng ating Philippine area of response. So may talay on 1,600 km east of Mindanao. Ang mga RTA ay naglugumay low siya ng magatibalang on the question in the next 24 hours. Samtang shear line, nag-affect sa eastern sections of southern Luzon and Visayas. Northeast monsoon, nag-affect sa bilang bayan ng Luzon. Yung naman sa western Visayas, mag-experience siya at magalit ng kalangsan. Kung may mga nagtalak ng mga pag-ulan sa nalat sa nag-uog bukas ng shear line. Makasarangan tugtog naman ang hangin natin ng magkakaling direction north. Magkadalasang makasarangan sa pagpapalos ng kadagatan. Forecast temperature natin sila rami na 49 degrees Celsius ng adlaw na alas 3:13 ng araw at magkasunod alas 5:24 karon sa hapon. Pag muli ang ating latest weather update sa Lindolito Iloilo Tatlo Radio Station ako si Lenore Silvestre. Madamang bigyan. Salamat. Yes. Ma'am Lenore, klarohon lang naton ining low pressure area, amo bala ini ang rason kung nga naga-experience kita sa pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Well, as of now, ma'am, ang inyong RTA ay wala pa man ito direct na attached sa atin. Pero ang nagpaulan dito sa atin sa Western Visayas, ang amoni nga shear line. Ang shear line, amoni ang boundary sa mainit at malamig na hangin. Sa subong nga hapon, Ma'am Lenore, no, lauman bala naton nga mangin mainulano ng aton nga hapon kiti ni ara kita no sa prosesyon pa inline man sa aton nga kapestahan sa Haro. Yes, ma'am. Expect natin na may posibilidad sa mga pag-ulan sa mga adlaw sa mga pag-ito kasi yung shear line. As of now, Ma'am, makita bala naton diri diino sa Western Visayas ang nagaulan? Yes, ma'am. So may part ng ang Northwest Occidental. Then bilog na sa region sa Guimaras sa may part ng diri sa Iloilo. Until when kita, Ma'am Lenore, no, maka-experiensya sang sinino nga pag-ulan-ulan as described ganino do babayi nga babayi no nga pag-ulan-ulan, Ma'am Lenore? Well, base sa ating mga weather outlook, ma'am, may possible by Wednesday mag-expect naman kita ang improving weather naman. Pero as of now, Ma'am, wala kita no sang gina-expect nga bagyo ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility for this week. Well, as of now, ma'am, amo na RTA, amo man niya, pinag-monitor natin as ng may low chance na mag-develop in the depression. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat. Welcome, ma'am, pag-maayong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biya, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Wala kita mga biyan no ginalauman no nga bagyo pero may ara kita no nga isa ka low pressure area pero as mentioned by Ma'am Lenore no wala ini nga nagaapekto sa nga weather diri sa aton sa Iloilo City or any parts no of Western Visayas kundi ang shear line no amo ang nagaapekto sa aton diri sa Visayas. So sa mga kauturan natin dira no nga maupod sa prosesyon sa aton man nga kapestahan sa Haro, magdala gid sa inyong nga payong o sa inyong nga jacket. Subong no nga panahon uso ang trangkaso no, uso ang ubo, uso man ang sipon. Pero kung kamo no, malain ang inyong pamatsyag, hindi na no magkagto pa or mag-upod sa aton nga prosesyon, better no nga magstay na lang sa inyong panimalay.
para malikawan man nato no ang paglat nga nay sang flu. Philippine Standard Time 1:26 p.m. mga biyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan natin mga biyan, nag-umpisa na no ang early registration para sa school year 2026 to 2027 para sa mga incoming naton nga kindergarten, grades 1, 7, and 11. Pila na ba na no ang nakapa-early register diri sa aton sa Western Visayas halin sa 8 naton ka schools division offices. Makaupo naton sa aton nga pagbalik si Sir Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd Western Visayas. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Dalina, tukipunta ang Western Visayas. Dalina, tukipunta ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya at teknolohiya. Dalina, tukipunta ang Western Visayas. Dalina, tukipunta ang mga sa rehiyon. Punta di ba yun na kasaysayan ko? Magpamati ka sa Tugi sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes at Biyernes alas 10 tungkol alas 10:55 sa aga. Tugi Tugi mo pa ang Western Visayas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya natinatigas yung scarves na di siya mabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na.
Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang mag-iis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Philippine Standard Time, 1:31 sa hapon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Sa mga kauturan natin nga ulihin naka-tune in, kaina mga biyan, nakaupo naton ang Director sa Social Communications ng Archdiocese of Haro, si Father Angelo Colada, kung sa diino giistoryahan natin ang mga naglin nga mga activities sa subong nga kapistahan ni Nuestra Señora Purificación Ila Candelaria. Gani mga biyano sa mga kauturan natin na once again, reminder sa mga maupod mo sa prosesyon, don't forget no nga magdalagin sa inyo nga payo. Bangon nga according sa aton man nga pag-asa, lauman naton mga biyan ang mainulanon nga hapon. This time mga biyan, magakuha naman kita sang update sa pag-umpisa no sang aton nga early registration para sa school year 2026 to 2027 para sa mga incoming naton nga kindergarten grades 1, 7, and 11. Hibaloon natin no pila na bala ang mga nakapa-early register. Yari mga biyan sa aton tiyak nga linya ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, maayong hapon sa imo. Mayong hapon, Ma'am Miriam, kaga sa ngalan sa ni DepEd OIC Regional Director Cristito A. Eco, katamayo kitasin sa sumika mayong hapon sa Yes, sir. Sa pag-umpisa no, sang aton man na early registration last January 31, may winono, may ara na ba na sa mga kauturan naton, mga nanay, no, kung mga estudyante nga nakapa-early register na sa mga Lunes? As of 8 a.m. kay na, no, February 2, Ma'am Miriam, we have around 53,250 ka mga early registrants sa Bogos sining Region 6. Kung sa diin, based sa aton sining division tally, sa Schools Division of Baclan, 7,011. Sa Schools Division of Antique, 11,061. Sa Schools Division of Capiz, 5,765. Sa Schools Division of Guimaras, 1,697. Sa Schools Division of Iloilo, 22,200. Sa Schools Division of Iloilo City, we have 2,745. Sa Schools Division of Pasig City, 1,230. Kaga sa Schools Division of Rojas City, 1,541. So, kung tanong naman sa ngayon nato, no, based sa atong sining nga mga grade, based sa grade level, no, sa atong sining nga mga early registrants, kiti nag-participate lang na dire sa atong sining early registration are those incoming. Ganyan pa sa kita to, no, malugsulod nga mga kindergarten learners, grades 1, 7, kag 11. So, for kindergarten, we have 12,037. For grade 1, we have 19,878. For grade 7, 11,260. Kaga sa grade 11 naton, it's 10,075. So, kung tanong sila nato, this is roughly around mga 32%, no? Palang, kung di kumpara naton sa previous sila naton nga 2 weeks sila nga early registration, kasi sa aton sila nga school year 2025-2026 nga early registration, naka-record kita no, sa 163,316 ka mga early registrants. So, early pa man ini siya, Ma'am Miriam. Currently, we are just somehow no, third day pa lang sa atong sining early registration yung nag-start sang Saturday. So, we look forward no nga malampasan naton ining aton sining data no sa aton sining early registration sang previous sining school year. Yes. So, simple lang ini siya, mag-early register sa aton sining mga kabataan, particularly sa private sa public schools naton rather. All they have to do no kung ang ginikanan na foresee niya no nga manugsulod yung kindergarten niya nga bata or incoming sining grades 1, 7, and 11 for the next school year, kung gusto niya i-transfer no ang iyang bata. For example,
alin siya sa private school, gusto niya nga intent siya i-transfer ang iyang bata sa public school, ma-part siya no sa atong sining nga early registration. Kung ang bata yan naman ara na nga sa public school but isa siya sa nakahambal nato no nga incoming sining nga kinder grades 1, 7 or 11, ma-participate sa sige hapon. All they have to do is just to proceed no sa public school. Kung sa din gusto nila i-enroll ang ilang nga bata, mag-secure sila no sa basic education pre-registration form, pilapanin na siya, and kung may ara na sila nga available no sa subong pa lang, kopya sa birth certificate sa bata, pwede man nila i-attach dira. Agos din nga mangin mahapos no sa aton sining nga mga personnel sa school nga mag-encode sa nila sining nga data. Tandaan sa tanan no, libre kaga wala sang bayad magpa pre-register sa aton sining nga mga kabataan. Sa iba naman nga grade levels nga wala naton ginhambal kahina, they are considered niya as automatic early registered na yan, pre-registered na for the next school year. Yes. Sir, balikan ko ang data naton sa 163,000 no sang 2025 to 2026. Dala pa diri sa datos naton ang Negros Occidental and Bacolod City nga mga SDOs. I think hindi na. Wala na diri siya. Hindi na ni part na. I think it's part pa ang aton sining nga Negros na diri, if my memory serves me right. Kaya nagagawa sa system subong ay sining 163,000 nato no ka mga learners. But nevertheless, we are hoping no malabot nato nini siya. But if not, ang importante diri Ma'am Miriam no is that if ever nga hindi nato malabot ini siya, ang pinaka-importante gid kagang goal naton diri is ang tanan nga kabataan nga dapat no mag-eskwela for the next school year ang makapa early register na nga daan sa subong pa lang. Ang purpose ni diri Ma'am Miriam no is that nga ginaobra nato nini siya as early as January or as early as January and till na siya sa Feb because we want no nga maka-allocate kita sa budget sa insaktos nga resources sa aton sini nga mga kabataan particularly sa public school. Kaya we don't want no nga pag-abot sini sa next na school year mayara kita sinatawag ba lang nga deficit. Let's say for example, nagplano kita gali nga we have this for a certain let's say for example grade 1 section 1 sa ABC Elementary School, ang na-foresee lang natin is 70 but ang na-foresee natin is around 25 to 35 learners na batang nag-enroll or na-max out natin no ang maximum sina nga learners sa sina nga grade level. So mangin kulang no ang aton sini nga resources and we do not want that to happen. Hindi natin gusto nga mataboy na siya. That's why as early as now, as early as January, game mo kita sining activity ngayon agod sining nga may eksakto gin naton ang aton sining nga pagplano, pag-budget, kapag allocate sa aton sining nga mga resources sa bahin sini Sander. Yes. Sir, klaro ko lang sa aton nga early registration every Monday to Friday ini or dala pati weekend naton kag ano oras? Usually ang aton sining nga aton sining registration is nagaran din siya until Saturday. Depende no sa aton sining nga mga school kiti. Kung isa may personnel nga naka-duty gid nga din allocate ang aton sining mga school heads. But if ever nga for example Sunday kaga kung may drop box sila magibili dara, then pwede man lang pinapart kag i-drop lang sa box over the weekend or the convenient time no sa aton sining nga mga ginikanan. Kiti kung tanong sinin naton Ma'am Miriam, there are areas especially those sa mga malayo ang school balang isa tang inoras pa kung malalabot sa aton sining mga ginikanan. So kung may kung nakitaan sang isa sining school head nga may possibility no nga may maglabay nga ginikanan on a weekend, then pwede siya makabilin sa form, bilin sa drop box, pwede man nabilin da. Para nga bisan wala kita personnel, pwede mabilin ang aton sining nga early registration or early registration form sa sina nga eskwelahan. Kiti we want to make sure man no nga tanan niya pwede naton obrahon, pag-obrahon gid naton no sa Vice President Depet, agud sini make sure naton nga ma-reach gid naton ang tanan sa sining early registration naton. Yes. Sir, doon dumako sang una sa mga barangay hall, nagapahamtang kita sa drop box. For this year, may ara kita or kinahanglan dito gid sa schools? If ever nga mo nang ideal, then pwede na siya brown sa aton sining nga school head. But we really recommend, Ma'am Miriam, we really recommend nga mag-visit gid sa aton sining nga mga schools. Kiti kung isa ba lang ginikanan may apprehension, may palamang kutanon, especially pagbukas ng klase, bla nag isa Ma'am Miriam, damo kita sa main counter sa to no may sang ang aton nga early registration isa ang enrollment naton remote or online. Pag-abot sa pag first day of class ang mga kalaban niya pamangkot
required ba lang uniform, Yes, yes. which we know nga sa DepEd hindi required ang Yes. uniform sa mga public school nato. May recommended lang kita nga attire, ang ID sa din ginabayaran, mga school fees naton, mga PTA. So kung wala sang personnel kita nga nagatubang sa sinanga ginikanan, kisa may mga misinformation nga nagakatabo sa nadra nga bahin, Yes. kag lain ang may makuan, lain ang hambal no sang isa sinikayan unauthorized personnel sa aton sining ginikanan, so nagalid din na sometimes sa complaints, and we do not want that to happen. That's why nga kung pwede pa man lang ginahingi naton sa aton sining mga ginikanan, kiti our early registration will be until February 27 pa. Chimpuhan ginila nga mag-visit no sa aton sining mga eskwelahan, kag kung may mga pamangkot sila nga daan right there and then mangkoton nila iti ang aton sining mga personnel dara sa aton nila siya. Kung hindi masabat sa aton sining mga personnel, the school head will be also there no to address sa sinang mga palamangkotanon. Kag kung hindi pa gid makaya sa school head naton, the division is there to provide naman niya assistance. Kag kung nabudlayan pa kita division, then as no there is a region, provide man kita assistance kag guidance no sa sina nga mga inquiry. Kay we do not want nga may ara sa misinformation nga kakatabo, kay it will lead to some complaints sometimes no. Kag ang complaint nga gali dapat lang gali sa to pa lang nga daan, kung nagkadto na sa kaginikanan na-inform na siya nga daan, so wala na naglabot pa sa reklamuhay. That's why the ideal and what we really recommend gidya is the in-person early registration sa mga ginikanan natin. Yes. Kaya ilang mga kabataan rather. What will happen kung hindi makapa-early register? Kiti 2 month ka sako, pwede pa sila makapa-enroll? Pwede sila on the day mismo sa enrollment? Sa subong no, ang aton gid siniya nga gina-encourage gid mga Miriam is dapat mapa-early register gid sila subong. That's why we have 1 month nga gina-allocate gid sila dere. But kung if ever gid no for reasons beyond our control, nga for example yung ginikanan niya kagang yang pamilya ato pa sa malayo dito pa sila for example sa let's say for example sa province of Antique, and then after some early registration niya nag-decide ang family nga mapuli dire, there's no problem kita sa public school patunon gyud nato ng bata no. Kung gusto gid nila nga magpa-enroll kag sulod sa public school, wala kita sang right no nga i-deny ang education sa mga bata. Patunon gid na siya naton sa bayan sa para public schools naton. That's why hindi na kita maglabot pa tanin sa muna no, kay ang gasuffer sina dira isang resources mamirian kiti pinaplanuhan naton sa Chapto, but we know no nga for a fact nga may mga cases kisa nga beyond control man sa ginikanan, may drastic increase ang aton sining data coming from the early registration. Pag-abot kili sa actual registration tama kataas, but ginatinguan gid no sa DepEd nga as much as possible may kita sang ginatawag sa inyo lang ato provision sang resources nga kung once mag-exceed kita sa aton sining early registration, then may gina-ensure gid naton nga may learning materials ang inakabata. Yes. Sir, until when gani ang aton school year 2025 to 2026? School year naton subong I think it's going to be within the month of March. If my memory serves me right, it's going to be around mga March kung sa pamirian I think it's before Holy Week. Na siya ang aton sining school year 2025 2026. Yes. Sir, may ara pa kita mga nabili no nga mga major activities, or ano ang major activities nato for the month of February sa aton man nga region or sa DepEd Western Visayas? Kita diri no sa region, I think next week Internet Safer Days, may ara kita sang opening program kitang maga-host no diri sa may bahin sinisang Capiz. Ay live streaming na siya sa aton sining DepEd tayo Western Visayas, and subong man ginapreparahan naton subong no, especially for the month of March ang aton sining Vibra kiti amo gid ang pinakadako naton Miriam nga activity for this year. Same is true sa bulan sinisang Abril maga-host man kita Miriam sang aton sining ang tawag sining naton yung nga National Festival of Talents dito sa may Schools Division of Rojas City. Kag-co-hosted siya sa Schools Division of Capiz. So, ina siya, national ina siyang event ng NFOT. Kag kita gidira ang mag-host dito sa bayan sinisang Rojas City.
So for February, may testing window kita sa atong sining mga assessment activities. That's going to be ang atong sining CRLA or Comprehensive Rapid Literacy Assessment, PILIRI, and also atong gising registration naman ng mga activities kita nga major for February. And subong man atong sining school year, no, like what you've asked na Ma'am Miriam, ang atong sining academic quarter for examination will be on March 19 to 20. Amo na ang atong sininga and academic quarter for examination. So siningon, starting 21, I think dira na mag-start ang kung sa atong sininga mga kabataan. Kaya ang end of school year rights naton will be on March 30 to 31 of 2026. Sir, balikan ko lang next week sa Capiz. Ano ganing aton nga event? It's the hosting of the Internet Safer Days. Okay. Doon mo na siyang natibatihan. Ako nato ng information na receive naton. National event siya and it will be hosted by the Schools Division of Capiz. Yes. Lastly, Sir Hernani, ang imo nga mensahe, especially sa mga ginikanan na ng estudyante naton yung incoming kinder, grades 1, 7, and 11. Sa atong sininong nga mga ginikanan, especially ang inyong mga kabataan, ang manugsulod sining kindergarten, grades 1, 7, and 11 for school year 2026-2027. So, busingon sa June na ina siya. Kung manugsulod din na sila sa nasambal ko nga mga grade levels, kag sa public school ninyo sila. If I enroll, all you have to do is to visit that public school, kadto kita sa atong sining nga mga early registration coordinator, and then pila pa nato ang atong sining nga basic education early registration form, kag pila pa nina siya kag ipasa sa atong sining nga coordinator. Mas better na kung may dala na kita nga daan nga photocopies ng birth certificate sa sina nga bata, agud sining mahapos man sa atong sining nga mga coordinators, mag-ascertain sa biodata sa sina nga bata, busingon ang ngalan sang ginikanan, ang edad sang bata, birthday niya, ang complete kag proper name niya, agud malikawan nato ang sala nga mga spelling, etc. Iti mabudlay isang i-rectify sa bayan sa atong sining system kung mayara sang error sa basic na information sa isa ka bata. So until February 27 ang atong sining early registration, but ginainggan nyo ginato nga hindi gid na kita maglabot pa sa February 27 as early as now, ipa-early register gid ang inyong sining mga kabataan. Yun. With this, Sir Hernani, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag maayong hapon sa liwat sa imo, sir. Maraming salamat kag maayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ato nga Regional Information Officer sa Department of Education, Western Visayas. So may ana na kita more than 53,000 ka mga incoming kindergarten, grades 1, 7, and 11 nga nakapa-early register as of February 2. Nag-umpisa ini last January 31 and magatakop sa February 27. That is Friday. Kabay pa nga tihambagan ni Sir Hernani, hindi na paghulaton nga last day antes ka mo magpa-early register. Samtang may time pa, magpa-register na. Once again luyag natin i-emphasize this is only for our incoming. Ang manog kindergarten, manog grade 1, 7, and 11 sa masunod nga school year, or that is school year 2026 to 2027. Kinahanglan lang nga mag-fill out sang pre-registration form. Kag kung pwede ka mo makadala sang birth certificate, magdala sang photocopy. Nag-amo inino ang ihulog sa mga box kung sa diin luyag ninyo ipa-enroll ang inyong kabataan. So ang ating registration Monday to Saturday, ang bal ni Sir Hernani may iban nga mga schools nga even Saturday nagabaton sang ilayang or nagabaton sang registration form. And for those asking
O may ara bala drop box no kiti isang una dumduman nato no during pandemic. Para hindi malayo ano ang mga ginikanan nato ni ara kita da nga mga barangay hall no o mga gymnasium nga gin-designate bilang drop or kung sa diinog ginpahamtang ang mga drop box. So according kay Sir Nani, pwede man ina no depende sa desisyon no sa school health. Pero much better no nga kung sila gina-encourage gid no nga sila mismo ang magpadulong sa bullet hook. Para nga kung may mga questions, may mga clarifications, dila yun ini masabat sa mga manunudlo. Grabe no, wala pa kita katakop sa school year 2025 to 2026. Para subong no, naghiwat na kita sa mga aktibidad for the next school year. For this year, yung mga biyano, for this school year, we still have so many activities. Ang pag-host no, sa Western Visayas, particularly sa Schools Division Office of Rojas City and Capiz, sa National Festival of Talents on NFOT. Imagine no, tanan nga rehiyon diri sa aton sa Pilipinas o representative no sa mga region magapadulong diri sa aton para lang sa aton NFOT. So good luck no sa mga representatives naton, especially no sa mga student athletes pagin naton for our Western Visayas Regional Athletic Association. That will be sa bulan sa Marso kag ang Pasig City amo ang host for this regional meet. So, sige man ang pagpanganda no sang syudad sang Pasig para sa panagbalay sang siniman nga Wivra Amit. Gina-ready na no ang mga sports facility. Kag syempre no ang mga billeting schools and other pagid naton nga mga preparations balaan naton mga abyan. Hindi lang ulango no ang pag-host sang isa ka regional nga event. Pero we believe no kay last time no ang syudad sang Pasig nag-host man sang National Jamboree sang Boy Scout. So sa diino no less than our president gid ang nagpadulong. So kumbaga kayang-kaya. Philippine Standard Time, 1:53 sa hapon. Antes kita mga abyan magtakop. Luyag ko pasalamatan no ang tanan nga mga nagatutok subong nga hapon sa ilaman nga radyo sa 585 AM kung sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Once again ha, don't forget ka magdala sa inyong nga payong. Mag-ready no sa inyong nga payong bangod man sa sininong pag-ulan o pag-ulan-ulan. Happy Fiesta sa mga kauturan natin dira sa distrito sang Haro, kabay pa no nga maghagan-hagan kita sa pagkaon kag sa pag-inom. Siyempre hindi man pagkalimtan no kung nakainom hindi mag-drive. Basi hindi lang ang imo kaugalingon ang mahalitan kundi pati ang iban nga tao. So hagan-hagan kita, okay lang mag-enjoy pero dapat no balaan natin ang limitasyon. Thank you man sa ako mga katuwang teknika sa studio, Sir Vermore Aventura kang sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Once again, hulugang natin pasalamatan sa Father Angelo Colada, ang ato nga director sa Social Communication sa Archdiocese of Haro, and si Sir Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang DepEd Western Visayas. Mga biyan ako dalagit si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.